Enough! Ang sigaw ay hindi galing kay David. Galing ito kay Catherine. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may otoridad na nagpatigil sa lahat. Naglakad siya palapit sa kanila, ang kanyang mga mata ay lumilipat mula kay Miguel papunta kay David. Anong dala mo? Tanong niya kay David, tumutukoy sa envelope. Ang katotohanan, sagot ni David. O hindi ba babasa ang panig ng nanay mo? Inabot niya ang envelope kay Catherine. Nag-aalangan, kinuha niya ito. Binuksan niya ito at inilabas ang mga luma at naninilaw na sulat. Nakilala niya ang sulat kamay ng kanyang ina mula sa mga lumang birthday card na itinago niya. Nagsimula siyang magbasa. Sa una, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ngunit habang binabasa niya ang mga salita ng kanyang ina, ang tungkol sa ikadiliman, ang takot na minana, ang pag-ibig na kasabay ng takot, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahal ng kanyang ina para sa kanya, isang pagmamahal na napakatindi kaya't pinili nitong lumayo para sa kanyang kaligtasan. Binasa niya ang tungkol sa sakit na hindi maintindihan ng mundo noon, isang sakit na hindi kasalanan ng sinuman. Ito ay hindi isang kwento ng pag-abandona. Ito ay isang kwento ng isang masakit na sakripisyo. Pag-angat niya ng kanyang tingin mula sa huling sulat, ang kanyang mga pisngi ay basang-basa na ng luha. Ngunit ang mga luhang ito ay iba. Hindi na ito luha ng galit o pagtataksil. Ito ay luha ng pag-unawa, ng kalungkutan, at ng pagpapatawad. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay umiiyak na rin. Sa isang iglap, naintindihan niya ang bigat na dinala nito sa loob ng maraming taon, ang kasinungalingan na binuo nito para protektahan siya, kahit na sa maling paraan. Pagkatapos, tumingin siya kay Miguel. Ang lalaking nag-alok sa kanya ng isang madaling pagtakas, ngunit sa katotohanan, ay gusto lang siyang ikulong sa isang mas magandang hawla. Nakita niya ngayon ang kasakiman at pagiging makasarili sa mga mata nito. Alam mo na ang lahat, Kath, sabi ni Miguel, sinusubukang bawiin ang kontrol. Hindi nito binabago ang katotohanan na mas magiging maayos ang buhay mo kung wala ang problemang iyan. Tayong dalawa. Pwede tayong umalis ngayon din ni. Hindi sumagot si Catherine. Dahan-dahan siyang lumingon kay David. Ang lalaking nasaktan niya. Ang lalaking itinaboy niya. Ang lalaking, sa kabila ng lahat, ay hindi sumuko sa kanya. Ang lalaking nagdala sa kanya ng katotohanan, gaano man ito kasakit, dahil alam niyang iyon ang kailangan niya. Isang mahaba at makahulugang tingin ang nag-ugnay sa kanila. Walang salitang kailangan. Sa wakas, humarap si Catherine kay Miguel. Ang kanyang mukha ay kalmado na, ang kanyang mga mata ay malinaw na sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Umalis ka na, Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay pinal. Natigilan si Miguel. Ano? Narinig mo ako, sabi ni Catherine. Tapos na tayo. Umalis ka na. Tiningnan ni Miguel si Catherine, pagkatapos ay si David, na nakatayong matatag sa tabi nito. Nakita niya ang pagkatalo sa kanyang mga mata. Walang galit, walang sigawan. Umikot lang ito at naglakad palabas ng pinto, isinara ito ng maihuling kalabog ng nasirang pagmamataas. Naiwan ang tatlo sa kanila sa katahimikan, si Catherine, ang kanyang ama, at si David. Ang hangin ay mabigat pa rin, ngunit hindi na dahil sa kasinungalingan. Ito ay ang bigat ng katotohanan na kailangan nilang harapin ng magkakasama. Ang unang hakbang tungo sa paghilom ay nagsimula na. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Catherine at David. Mula po sa kaibuturan ng aming puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Bawat kabanata na aming isinulat ay sinamahan din ng aming sariling mga damdamin, ang kaba, ang galit, ang sakit, at ang hindi matatawarang saya sa huli. Naging bahagi po kayo ng bawat patak ng luha at bawat ngiti ng ating mga bida. Ang kwento ni Kath at Dave ay isang paalala na ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pagpapatawad, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating sarili. Ito ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na pagkakamali at sa gitna ng mga masalimuot na kasinungalingan, may pag-asang laging sumisibol. Ang pag-ibig na tunay ay hindi palaging perpekto. Ito ay matyaga, maunawain, at handang maghintay hanggang ang isang pusong nag-aatubili ay maging handa ng magmahal muli.
Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral na tumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang pinakanagustuhan ninyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga po sa amin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. May isang matalas at pumupukpok na sakit sa likod ng mga mata ni Catherine. Iyon ang unang bagay na nagparehistro sa kanyang kamalayan, isang pamilyar na kaaway pagkatapos ng isang gabing puno ng alak. Dahan-dahan, sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may sariling bigat ang mga pilik mata niya. Ang sikat ng araw na tumatago sa siwang ng kortina ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang utak. Oh, aalis na talaga ako sa bisyong to, pabulong na sumpa niya sa sarili. Ang pangalawang bagay na napansin niya ay ang amoy. Hindi ito ang amoy ng kanyang kwarto, ang pinaghalong lavender at vanilla na nakasanayan na niya. Ito ay ibang-iba. Amoy ng mamahaling pabango ng lalaki na may bahid ng amoy ng alak at kung ano paman. Napilitan siyang imulat ng tuluyan ang kanyang mga mata. Hindi ito ang kanyang kisam. Ang kisam niya ay puti at simple. Ang tinitingnan niya ngayon ay may kulay abo na may modernong disenyo ng ilaw. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang iginala ang paningin. Isang malaking bintana sa kanan, isang aparador na gawa sa dark wood sa kaliwa, at isang painting na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Nasaan ako? Ang tanong ay umalingaw sa kanyang isipan, kasabay ng isang malamig na kaba na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Nakakumot siya, ngunit ramdam niya ang tela ng damit na hindi sa kanya. Isang maluwag na itim na t-shirt. Napapikit siya ng mariin, pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Ang party. Ang party para sa anibersaryo ng kumpanya ng kanyang daddy. Maraming tao. Malakas na tugtugan. Ang mga kaibigan niya, si Leanne, na pinipilit siyang uminom pa ng isang baso ng champagne. Mga tawa. Mga ilaw na kumukuti-kutap. At pagkatapos blanko. Isang malaking, nakakatakot na blanko. Isang malalim na paghinga mula sa kanyang tabi ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatigil siya sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, dahan-dahang lumingon sa kaliwa. May katabi siya. Isang lalaki. Ang likod lamang nito ang nakikita niya, isang malapad na likod na nababalutan ng parehong kumot. Ang kaba ay naging purong takot. Isang takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Dahan-dahan, na parang gumagalaw sa ilalim ng tubig, iniangat niya ang kumot. Si David Serrano. Hindi ito isang ganap na estranghero. Anak ito ng business partner ng kanyang ama. Nakikita niya ito sa mga pagtitipon paminsan-minsan, isang tahimik na anino sa isang sulok, isang mukhang pamilyar, ngunit hindi niya kailanman binigyan ng pansin. Isang engineer, iyon ang pagkakarinig niya. Isang lalaking walang-wala sa radar niya. At ngayon, katabi niya ito sa iisang kama. Pareho silang halos walang saplot sa katawan. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop. Ang sakit ng ulo ay napalitan ng isang nakakabinging ugong sa kanyang mga tainga. Ang mga blangkong espasyo sa kanyang alaala ay pinunan ang pinakamalala at pinakamaruming mga imahinasyon. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Anong nangyari? Anong ginawa niya? Gumawa ng maliit na ungol si David at bahagyang gumalaw, tila magigising na. Iyon ang nagsilbing gatilyo. Sa isang iglap, ang takot ni Catherine ay naging isang nag-aapoy na galit. Mabilis siyang umusod palayo na halos mahulog sa kama. Hinablot niya ang kumot at ibinalot sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga habang tinititigan ang natutulog na lalaki. Hoy! Ang sigaw niya ay garalgal at puno ng panginginig. Nagising si David nang may pagkabigla. Umupo siya, kinukusot ang kanyang mga mata. Halata rin ang hangover sa mukha niya. Ano-anong oras na, inosenteng tanong niya, bago tuluyang napatingin kay Catherine. Nalaglag ang panga ni David nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Catherine, isang halo ng takot, galit at pagkasuklam. Tiningnan niya ang paligid, pagkatapos ay ang sarili niya na walang pang-itaas, at biglang namutla. Kath, teka, sabi niya,
itinaas ang kanyang mga kamay na parang sumusuko. Huwag mo akong matawag-tawag na Kath, sigaw niya pabalik, ang bawat salita ay may diin. Hinablot niya ang unan sa kanyang likuran at ibinato ito ng buong lakas kay David. Tumama ito sa dibdib ng lalaki. Sino ka para hawakan ako? Anong ginawa mo sa akin, ha? Bastos. Manyak. Teka lang, kumalma ka, sabi ni David. Sinubukan niyang tumayo, ngunit napagtanto niyang wala rin siyang saplot pang ibaba kundi ang kanyang boxer shorts. Mabilis niyang hinablot ang isang gusot na pantalon mula sa sahig at isinuot ito. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pagmamadali at hiya. Catherine, makinig ka muna. Wala rin akong matandaan. Wala kang matandaan? Ang tawa ni Catherine ay walang bahid ng saya. Ito ay mapait at puno ng pang-iinsulto. Convenient, hindi ba, Jim Serrano? Napakagaling na palusot. Pagkatapos mong makuha ang gusto mo, bigla kang nagka-amnesia. Hinablot niya ang isa pang unan at ibinato ito, ngunit sa pagkakataong ito ay nasangga ni David. Ang mga mata ni Catherine ay nagliliyab, naghahanap ng kahit anong bagay na maibabato, kahit anong paraan para mailabas ang galit at pagkasuklam na sumisikip sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang damit, isang mamahaling silk dress, na nakahando sa isasahig malapit sa paanan ng kama, gusot at tila walang halaga. Ang pagkakita dito ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang patunay ng kanyang kahinaan ng pagkawala niya ng kontrol. Wala akong ginawang masama sa'yo, mariing sabi ni David, ang kanyang boses ay may bahid na ng frustrasyon. Kung anuman ang nangyari kagabi, pareho tayong lasing. Pareho tayong may kasalanan dito. May kasalanan? Paulit-ulit na umalinggaw ang salita sa isip ni Catherine. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa gilid ng kumot. Ako? Paano mo nasasabing may kasalanan ako? Ikaw ang lalaki dito. Dapat ikaw ang T. Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang mga salita ay naiipit sa kanyang lalamunan, kasama ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niyang ipakita sa kanya na mahina siya. Dali-dali siyang tumayo, ang kumot ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga binti habang pinupulot niya ang kanyang damit mula sa sahig. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang takasan ang kwartong ito na parang unti-unting sumisipsip ng hangin. Huwag mo akong susundan, babala niya kay David, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagbabanta. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo, isinara ang pinto ng malakas na lumikha ng isang nakakabinging kalabog. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto, humihingal na parang katatapos lang tumakbo ng 1 milya. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat, at ang mga mata niya ay puno ng isang takot na hindi niya makilala. Ito ba talaga siya? Si Catherine Alcantara, ang arkitekto na laging kontrolado ang lahat, ngayon ay nakatayo sa banyo ng isang halos estranghero, nanginginig at gulong-gulo. Bigla, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan. Ang kanyang telepono. Ang ringtone, isang modernong jazz tune na pinili niya para maging sopistikado, ay parang isang pangutya sa kasalukuyang sitwasyon niya. Nag-aalangan siyang lumabas ng banyo. Nakita niya ang kanyang purse na nasa ibabaw ng isang upuan sa sulok. Si David ay nakatayo malayo dito, nakataas muli ang mga kamay, tila sinasabing hindi niya ito lalapitan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Daddy calling. Isang panibagong alon ng kaba ang humampas sa kanya, mas malakas, mas malamig. Ang tawag ng kanyang ama. Sa lahat ng tao, bakit ngayon pa? Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili, huminga ng malalim bago sagutin ang tawag. Ipinakita niya kay David ang kanyang likod, isang malinaw na senyas na gusto niya ng privacy, bago muling pumasok sa banyo at isinara ang pinto, ngunit mas marahan sa pagkakataong ito. Hello, Dad. Sinubukan niyang gawing normal at kalmado ang kanyang boses, ngunit may kaunting panginginig na hindi niya mapigilan. Sa kabilang linya, hindi ang karaniwang mainit na bati ng kanyang ama ang sumalubong sa kanya. Ang boses nito ay malamig, matigas, at walang emosyon. Parang nakikipag-usap sa isang business associate, hindi sa sariling anak. Catherine, umuwi ka na. Ngayon din ni. Walang tanong kung kumusta siya. Walang good morning. Isang utos lang. Dad, I'm on 8th way. Nagsinungaling siya,
ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. I stayed at Lyon's Place. Isang sandali ng nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, ang boses ng kanyang ama ay bumalik, mas matalas pa kaysa kanina. Huwag mo akong gawing tanga, Catherine. May nakarating na sa aking balita. Tungkol sa insidente kagabi. Nanlamig ang buong katawan ni Catherine. Ang telepono ay halos madulas sa kanyang nanginginig na kamay. Paano? Paano niya nalaman? Ang party. Ang mga mata ng mga tao. Ang mga chismis na kumakalat ng mas mabilis pa sa apoy. Dad, hindi po totoo yan. It's a misunderstanding, desperado niyang sabi, ang boses niya ay basag na. Isang misunderstanding na nagtapos sa inyo ni David Serrano sa iisang kwarto. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang isang suntok. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang idudulot nito sa pangalan ng pamilya natin? Sa pamilya Serrano, hindi na makapagsalita si Catherine. Ang kanyang dila ay parang namanhid. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya, mas masahol pa sa galit, mas masakit pa sa takot. Nakausap ko na si Ricardo, patuloy ng kanyang ama, tinutukoy ang ama ni David. Nagkasundo na kami sa isang solusyon para makontrol ang sitwasyong ito bago pa man ito sumabog. Solusyon? Anong solusyon, Dad? Tanong niya, ang boses niya ay halos isang pabulong na. May isang masamang premonisyon na gumapang sa kanyang likuran. At doon, ibinigay ng kanyang ama ang hatol. Ang mga salita ay binitawan ng may bigat at otoridad na hindi matitinag, isang desisyon na tapos na at hindi na mababago. David Serrano will move into the guest house. He will be your guardian until this is settled. Natigilan si Catherine. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang kanyang narinig. Ang mundo sa paligid niya ay tila umikot at huminto. Guardian? Siya. Ang lalaking kasama niya ngayon? Ang magiging bantay niya? Dad, no. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Tapos na ang usapan, Catherine. Ang tono ng kanyang ama ay pinal. Inaasahan kitang nandito sa bahay sa loob ng isang oras. Click. Narinig niya ang pagbaba ng telepono. Ngunit nanatili siyang nakatayo doon, ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Ang tunog ng dial tone ay parang isang ugong na sumisira sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan, ang kanyang kamay ay bumagsak sa kanyang gilid. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang pagkakahawak, lumikha ng isang malakas na lagapak sa tiled na sahig ng banyo. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Nakita niya si David na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas, ngunit lumingon ito nang marinig siyang lumabas. May pag-aalala sa mga mata nito. Okay ka lang? Narinig ko, G. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Dahil ang tingin na ipinuko ni Catherine sa kanya ay hindi na lang galit o pagkasuklam. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang tingin ng isang taong nasentensyahan at nakikita niya sa harap niya ang kanyang berdugo, ang kanyang kulungan, ang simbolo ng kanyang pagbagsak. At sa sandaling iyon, alam ni Catherine na ang gulo sa umagang ito ay simula pa lamang ng isang bangungot na hindi niya matatakasan. Ang biyahe pa uwi ay isang malabo at tahimik na paglalakbay sa impyerno. Hindi nagsalita si David. Hindi rin nagsalita si Catherine. Nagmaneho siya ng sarili niyang kotse, sumusunod sa kumikinang na pulang ilaw ng sasakyan ni Catherine sa unahan. Ang bawat metro na kanilang tinatahak ay parang isang hakbang palapit sa bitayan. Ang mga salitang ibastos, manyak ay paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng takot at galit sa mga mata ni Catherine. Nasasaktan siya. Hindi dahil sa akusasyon, alam niyang may puwang sa kanyang alaala na hindi niya mapunan, kundi dahil sa ideyang kaya niyang magdulot ng ganoong klaseng takot sa isang tao. Siya. Si David Serrano na laging umiiwas sa gulo. Pagdating niya sa kanilang bahay, ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nakaupo ang kanyang ama, si Don Ricardo Serrano, sa paborito nitong silyon sa sala, ay hawak na kopita ng brandy. Ang kanyang ina, si Doña Elena, ay nakatayo malapit sa bintana, ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang dibdib, bakas ang pag-aalala sa mukha. Walang bumati sa kanya. Tinitigan lang siya ng kanyang ama, ang mga mata nito ay matalas, mapanuri at puno ng pagkadismaya. Umupo ka, David,
utos ni Don Ricardo, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng buto. Sumunod si David. Umupo siya sa sofa sa tapat ng kanyang ama, pakiramdam niya ay isang kriminal na naghihintay ng kanyang sentensya. Nakausap ko na si Alberto, panimula ng kanyang ama, tinutukoy ang ama ni Catherine. Hindi maganda ang sitwasyon. Dad, wala po akong tea. Sinubukan ni David na magpaliwanag, ngunit isang senyas lang mula sa kamay ng kanyang ama ang nagpatigil sa kanya. Hindi na mahalaga kung ano ang nangyari o hindi nangyari, malamig na sabi ni Don Ricardo. Ang mahalaga ay ang itsura nito. Ang anak ng mga Alcantara at ang anak ng mga Serrano, sa iisang kwarto, pagkatapos ng isang gabing puno ng alak. Isang malaking kahihiyan. Isang iskandalo na sisira sa reputasyon na pinaghirapan nating itayo sa loob ng 30 taon. Lumapit ang kanyang ina. Anak, ano ba ang pumasok sa isip mo? Malumanay ngunit may panunumbat na tanong ni Doña Elena. Si Catherine pa. Alam mo namang napaka-prinsesa ng batang iyon kay Alberto. Hindi ko rin alam, ma, gusto sanang isagot ni David, pero alam niyang wala itong patutunguhan. Sa mundo ng kanyang ama, ang mga dahilan ay walang silbi, ang mga solusyon lamang ang mahalaga. May isang paraan lang para maayos ito, deklara ni Don Ricardo, ibinaba ang kanyang kopita. Kailangan nating ipakita na may nananagot, na may kumukontrol sa sitwasyon. At ikaw yon, David. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni David, kahit na may ideya na siya kung saan ito patungo. Ikaw ang magiging guardian ni Catherine. Ang salita ay bumagsak sa gitna ng sala na parang isang bomba. Ang pakiramdam ng pagiging hindi makatarungan ay sumiklab sa dibdib ni David. Pero Dad, bakit ako? Siya ang pareho kaming di. Dahil ikaw ang lalaki, tumaas ang boses ni Don Ricardo sa unang pagkakataon. At dahil ito ang napagkasunduan namin ni Alberto. Ikaw ay titira sa guest house ng mga Alcantara. Babantayan mo siya. Titiyakin mong hindi siya gagawa ng anumang bagay na lalong magpapalala sa sitwasyon. Ito ang responsibilidad mo ngayon. Naiintindihan mo ba? Tumingin si David sa kanyang ama, pagkatapos ay sa kanyang ina na umiiwas ng tingin. Naramdaman niya ang mga pader na nagsasara sa paligid niya. Wala siyang pagpipilian. Ang kanyang personal na damdamin, ang kanyang sariling pagkalito at sakit, ay binaliwala para sa mas malaking kabutihan ang pangalan ng pamilya. Tumango siya ng dahan-dahan, isang tango ng pagsuko. Opo, Dad. Isang oras ang lumipas, dala na niya ang isang maleta na puno ng damit at ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang pagmamaneho pabalik sa teritoryo ng mga Alcantara ay mas masahol pa kaysa kanina. Ngayon, hindi na siya bisitang naligaw. Isa na siyang bihag. Ang modernong bahay ng mga Alcantara ay tila mas malamig at mas malaki sa kanyang pagbabalik. Isang kasambahay ang sumalubong sa kanya sa pinto, ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad. Sir David, dito po ang daan papunta sa guest house, sabi nito, iniwasan ang kanyang tingin. Ang guest house ay hiwalay sa pangunahing bahay, konektado ng isang hardin na may perpektong pagkakaayos. Ito ay mas malaki pa sa kondo unit niya sa Makati. May sarili itong sala, maliit na kusina, at isang kwarto na may tanawin ng swimming pool. Anumang iba pang pagkakataon, ito ay isang marangyang bakasyon. Ngayon, ito ang kanyang kulungan. Ibinagsak niya ang kanyang maleta sa sahig. Ang tunog ay umalingaw sa katahimikan, isang paalala ng kanyang pag-iisa. Tumingin siya sa bintana, sa pangunahing bahay kung saan naroroon si Catherine. Paano namin malalampasan to? Tanong niya sa sarili. Kinagabihan, isang ibang kasambahay ang kumatok sa kanyang pinto. Sir, pinapatawag na po kayo ni Ma'am Catherine para sa hapunan. Ang formalidad ay nakakapanindig balahibo. Nagbihis siya ng isang simpleng puting polo shirt at maong, isang pagtatangka na magmukhang disente at hindi mapanganib. Bawat hakbang papunta sa main dining room ay parang isang paglalakad sa teritoryo ng kalaban. Nakita niya si Catherine na nakaupo na sa dulo ng isang mahabang mesa na kayang maglaman ng 20 tao. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida. Ang buhok niya ay maayos na nakapusod. Ang mukha niya ay perpektong nakamakeup. Kung hindi mo alam ang nangyari, aakalain mong isa siyang reyna na naghihintay sa kanyang bisita. Ngunit alam ni David. Nakita niya ang yelo sa mga mata nito. Ito ang kanyang baluti.
Serrano, bati nito, hindi man lang siya tinitingnan, ang atensyon ay nasa paghiwa ng steak sa kanyang plato. Umupo ka. Umupo si David sa kabilang dulo ng mesa, ang distansya sa pagitan nila ay tila 1 kilometro. Tahimik silang kumain. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng kanilang mga kubyertos laban sa mga plato, isang tunog na mas maingay pa sa sigawan. So, kamusta ang bago mong tirahan, Guardian? Biglang basag ni Catherine sa katahimikan, ang pagkakasabi sa salitang Guardian ay puno ng pang-uyam. Maayos naman, simpleng sagot ni David, pinipigilan ang sariling mairita. Good. Make sure you do your job well, sabi niya, sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang trabaho mo ay manatili dyan sa lungga mo at huwag magpakita sa akin maliban kung kinakailangan. Simple lang, hindi ba? Hindi sumagot si David. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang baso ng tubig. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Catherine. Kinuha niya ang kanyang baso ng red wine. Alam mo, ang sitwasyong ito ay katawa-tawa. Pero may isang bagay akong natutunan. Itinaas niya ang kanyang baso na parang nag-aalay ng isang toast sa kanya. Natutunan kong lahat ng tao ay may kanya-kanyang lugar sa mundo. At sa isang mabilis ngunit sinadyang kilos, bahagyan niyang sinagi ang kanyang baso. Ang laman nitong pulang alak ay tumapon, bumuhos sa ibabaw ng mesa at dumaloy pababa, direkta sa kanyang kandungan, binabahiran ang kanyang malinis na puting polo shirt ng isang malaki, madilim na mansa. Napasinghap si David sa gulat at lamig ng alak. Tumingin si Catherine sa mansa, pagkatapos ay sa kanyang mga mata, ang ngisi nito ay lumawak, puno ng malisya at tagumpay. Oops, sabi niya, ang boses ay walang bahid ng pagsisisi. Paumanhin. Itinaas niya ang kanyang tingin, at ang mga mata nilang dalawa ay nagtagpo sa gitna ng mahabang mesa. Ang lamig sa mga mata ni Catherine ay sapat na para magpayelo ng impyerno. Iyan ang lugar mo, Serrano, bulong niya, ang bawat salita ay parang isang patalim. Laging nasa ilalim ko. Lumipas ang mga araw na parang laso na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Catherine. Ang kanyang bahay, na dati niyang santuwaryo, ay naging isang magarang haula. At ang bantay ng haulang iyon ay si David Serrano. Hindi sila nag-uusap. Ang kanilang komunikasyon ay sa pamamagitan ng mga maikling text message, mula sa kanya, puno ng utos at pagbabawal. Huwag kang papasok sa main house nang hindi ko sinasabi. Ihatid mo ako sa opisina. Maghintay ka sa labas. Ayokong makita ang pagmumukha mo ngayon. Si David, sa kanyang bahagi, ay sumusunod na lang. Isang tahimik na anino na laging naroon sa paligid, isang palaging paalala ng kanyang kahihiyan. Para kay Catherine, ang bawat araw ay isang laban. Ang kanyang plano sa buhay, isang perpektong blueprint na kanyang maingat na idinisenyo, ay nasira. Ang kanyang kalayaan ay ninakaw. Ang kanyang galit ay walang mapagbuntunan kundi sa lalaking iyon. Sinadya niyang pahirapan ito. Pinaglilinis niya ito ng garahe. Pinagbubuhat ng mga mabibigat na gamit. Pinapupunta sa mga imposibleng errand sa gitna ng matinding traffic. Lahat para lang iparamdam dito kung sino ang may kontrol. Ngunit sa tuwing gagawin niya ito, isang mapait na lasa ang naiiwan sa kanyang bibig. Ang katotohanan ay siya ang mas lalong nakukulong. Isang umaga, habang nagpepresenta siya ng isang disenyo para sa isang bagong boutique hotel sa harap ng mga kliyente, bigla siyang nakaramdam ng isang matinding pagkahilo. Ang mga linya sa kanyang architectural drawings ay tila nagsasayaw. Ang mga boses ng mga kliyente ay naging isang malayong ugong. Humawak siya ng mahigpit sa gilid ng mesa para hindi matumba. Enot Alcantara, are you alright? Tanong ng isa sa mga kliyente, may pag-aalala sa boses nito. Pilit na ngumiti si Catherine. Yes, of course. Medyo napuyat lang siguro. Shall we continue? Nairaos niya ang presentasyon, ngunit pagbalik niya sa kanyang opisina, sumuko ang kanyang katawan. Tumatakbo siya papunta sa kanyang private washroom, at halos hindi na umabot sa inidoro bago niya isinuka ang lahat ng kanyang kinain sa almusal. Stress. Iyon ang una niyang naisip. Ang stress mula sa kahihiyan, sa galit, sa pagkakaroon ng isang hibantay sa sarili niyang pamamahay. Ang stress ang sumisira sa kanya. Ngunit ang pagduduwal ay nagpatuloy. Halos tuwing umaga, pagkatapos niyang magkape, pakiramdam niya ay babaliktad ang kanyang sikmura. Naging maselan din ang kanyang pang-amoy.
Ang pabango ng kanyang kasamahan sa trabaho na dati gusto niya ay nagiging sanhi ng kanyang pagkahilo. Maging ang amoy ng bawang na ginigisa sa kusina ng kanilang bahay ay sapat na para masuka siya. At ang pagod. Isang klase ng pagod na kahit gaano kahaba ang kanyang tulog ay hindi nawawala. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang matalik na kaibigan na si Layan sa isang coffee shop, hindi niya napigilang magreklamo. I swear, Layan, this whole situation is killing me. Literally. Lagi na lang akong pagod at nasusuka, sabi ni Catherine, habang hinahalo ang kanyang decaf na tsaa. Tinitigan siya ni Leanne, ang kaninang masayang mukha ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Itinabi nito ang kanyang tasa at sumandal sa kanyang upuan, tinititigan si Catherine na parang sinusuri ito. Pagod? Nasusuka? Tuwing umaga, di ba? Tumango si Catherine, hindi pinapansin ang kakaibang tono sa boses ng kaibigan. At ang pang-amoy ko, parang naging pang-aso. Sobrang sensitibo. I think I'm having a nervous breakdown. Hindi agad sumagot si Layan. Kinuha nito ang kanyang telepono at may tiningnan doon. Pagkatapos ng ilang segundo, muli itong tumingin kay Catherine. Ang mga mata nito ay puno ng isang kahulugan na hindi maintindihan ni Catherine. Kath, simula ni Liane, ang kanyang boses ay maingat at mababa. Huwag kang magagalit sa itatanong ko, ha? Ano iyon? Huminga ng malalim si Liane. Kailan yung huling beses na nagkaroon ka? Natigilan si Catherine. Ang tanong ay simple lang pero bigla itong nagkaroon ng napakalaking bigat. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-calculate. Ang party. Ang insidente. Ang stress. Ang gulo. Sa lahat ng nangyari, hindi niya na namalayan ang oras. Hindi niya napansin ang isang bagay na dapat ay buwan-buwan niyang inaasahan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Hindi ko alam, sagot niya, ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Mga ilang linggo na yatang delayed. Pero dahil lang siguro to sa stress. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Stress lang to, stress lang. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isipan na parang isang mantra na makakapagligtas sa kanya. Ngunit ang tingin sa mga mata ni Leanne ay hindi nagsisinungaling. Puno ito ng pag-aalala at ng isang nakakatakot na posibilidad. Kath, baka kailangan mong bumili ng test, mahinang sabi ni Leanne. Hindi, mabilis na sagot ni Catherine, umiiling. Hindi. Impossible. Isang gabi lang yun. At pareho kaming lasing. Hindi pwede. Ngunit kahit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili niya. Ang takot ay nagsimulang kumain sa kanyang lohika. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong paglalakbay. Hindi na niya matandaan kung paano siya nagpaalam kay Layan o kung paano siya nakarating sa kanyang kotse. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pumasok siya sa isang botika na malayo sa kanyang lugar, nakasuot ng malalaking sunglasses at isang sombrero na parang isang kriminal na ayaw makilala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabayaran ang isang maliit na kahon na ngayon ay parang naglalaman ng kanyang buong kinabukasan. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Sinigurado niyang nakalock ang pinto. Hindi niya kayang makita si David. Hindi niya kayang makita ang sinuman. Naupo siya sa sahig ng kanyang malawak at malinis na banyo. Ang malamig na marmol ay hindi sapat para palamigin ang apoy ng kaba sa kanyang sistema. Tinitigan niya ang kahon na nasa kanyang mga kamay. Pregnancy test. Ang mga salita ay tila ng uyam sa kanya. Ilang minuto siyang nakatulala, nakikipaglaban sa sarili. Hindi. Huwag mo nang gawin. Itapon mo na lang. Ngunit isang bahagi niya ang kailangang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang harapin ito, gaano man kasakit. Sinunod niya ang mga instruksyon na may nanginginig na mga kamay. At pagkatapos, ang pinakamahabang 3 minuto ng kanyang buhay. Inilapag niya ang maliit na puting stick sa ibabaw ng counter, nakatalikod. Hindi niya kayang tingnan. Naglakad-lakad siya sa loob ng banyo, ang kanyang mga yapak ay lumilikha ng tanging tunog sa nakakabinging katahimikan. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang kanyang hininga ay mababaw. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan. Please, no.
Sa wakas, kumuha siya ng lakas ng loob. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumingon. Nakatitig siya sa maliit na bintana sa stick. At doon, nakita niya ang sagot. Hindi isa. Hindi malabo. Dalawa. Dalawang malinaw, hindi mapagkakailan lang, kulay rosas na guhit. Ang hangin ay tila nawala mula sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa counter para masuportahan ang sarili, ngunit ang kanyang lakas ay tuluyang nawala. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig, ang katawan ay nanginginig. Ang kahon, ang mga instruksyon, ang lahat ay nawalan ng saysay. Ang tanging nakikita niya ay ang dalawang guhit na iyon. Isang hatol. Isang sumpa. Isang buhay na hindi niya pinlano. Isang koneksyon sa lalaking kinasusuklaman niya, isang koneksyon na hindi na niya matatakasan. Bigla, isang mahinang katok sa pinto ng kanyang kwarto ang pumunit sa kanyang pag-iisa. Kath! Okay ka lang ba dyan? Ang boses ni David. Ang boses na pinakaayaw niyang marinig sa lahat. Ang boses ng ama ng bagay na ito sa loob niya. Catherine, naririnig mo ba ako? May problema ba, pag-aalala sa boses nito? Sa loob ng banyo, napasandal si Catherine sa pader, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Hinawakan niya ng mahigpit ang pregnancy test sa kanyang kamay, ang mga gilid nito ay bumaon sa kanyang palad, nagsimulang bumuhos ang mga luha mula sa kanyang mga mata, tahimik ngunit walang tigil. Ang bawat patak ay isang simbolo ng kanyang nawasak na mga pangarap, ng kanyang ninakaw na kinabukasan, ng kanyang tuluyang pagkawala ng kontrol. Sa labas ng pinto, patuloy ang pagkatok ni David, mas malakas na ngayon, mas may pag-aalala. Catherine, sumagot ka. Anong nangyayari? Bubuksan ko tong pinto. Ang banta nito ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sa isang iglap, ang kalungkutan ay napalitan ng isang pamilyar na damdamin, galit. Galit sa kanya. Galit sa sitwasyon. Galit sa mundo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit may bagong determinasyon. Itinago niya ang pregnancy test sa ilalim ng lababo, sa likod ng mga panlinis, kung saan walang sinuman ang makakakita nito. Tumingin siya sa salamin, sa kanyang namumugtong mga mata at namumutlang mukha. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas. Binuksan niya ang pinto ng banyo, pagkatapos ay ang pinto ng kanyang kwarto. Nakatayo si David doon, ang kamay ay nakaamba pa ring kakatok, ang mukha ay puno ng tensyon at pag-aalala. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho nang makita siya nito. Tinitigan siya ni Catherine, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Itinayo niya ang pader sa paligid niya, mas mataas, mas matibay kaysa dati. Ano nang kailangan mo? Tanong niya, ang boses niya ay patag at walang buhay. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo, sabi ni David, halatang nakahinga ng maluwag. Hindi ka sumasagot. Bakit? Dahil guardian kita, kailangan kong mag-report sa'yo bawat minuto ng buhay ko, sarkastiko niyang sagot. Get a life, Serrano. At huwag na huwag mo nang susubukang buksan ang pinto ng kwarto ko. Tinalikuran niya ito at naglakad papunta sa kanyang bintana, tinitingnan ang hardin sa labas na hindi naman talaga nakikita. Naramdaman niya ang presensya ni David sa kanyang likuran, nag-aalangan. May problema ba, Catherine? Pwede mo namang sabihin sa akin. Natawa si Catherine, isang tawang mapait. Problema? Kung alam mo lang. Humarap siya dito, isang maliit, mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis, naghahanap ng paraan para saktan ito, para iparamdam dito kahit isang katiting ng sakit na nararamdaman niya. Alam mo kung ano ang problema, David, sabi niya, dahan-dahang lumalakad palapit dito. Ang problema ay ang pagmumukha mo. Ang problema ay ang paghinga mo ng parehong hangin na hinihinga ko. Ang problema ay ang pagkakaroon mo sa buhay ko. Bawat salita ay isang suntok. Nakita niya itong nasaktan. At sa isang madilim na sulok ng kanyang puso, nakaramdam siya ng isang maliit na kasiyahan. Kaya kung gusto mong tumulong, dagdag niya, huminto ng 1 pulgada na lang ang layo sa mukha nito, gawin mo akong isang pabor. Maglaho ka. At sa mga salitang iyon, tinalikuran niya ito,
iniwan siyang nakatayo doon, mag-isa sa gitna ng kanyang malawak na kwarto. Ngunit nang makatalikod na siya, nawala ang tapang sa kanyang mukha. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan itong manginig. Isang kamay niya ang dahan-dahang gumapang sa kanyang tiyan, kung saan nakatago ang isang sikretong mag-ugnay sa kanila magpakailanman. Ang dalawang guhit. Ang dalawang buhay na nasira. At isang kinabukasan na kasing dilim ng gabing hindi nila parehong matandaan. Lumipas ang 1 linggo mula noong insidente sa kwarto ni Catherine. 1 linggo ng nakakabinging katahimikan at mabibigat na tingin. Alam ni David na may nagbago. Ang dating galit ni Catherine, na mainit at sumisigaw, ay napalitan ng isang bagay na mas masahol, isang malamig, hindi matinag na pader ng yelo. Iniiwasan siya nito ng husto, at kung magkikita man sila, tinitingnan siya nito na parang isa siyang bagay na nakakadiri. Ang mga salitang "maglaho ka" ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, ngunit hindi niya magawa. May isang kasunduan. May isang responsibilidad. At sa kabila ng lahat, may isang parte sa kanya na hindi kayang iwan si Catherine sa ganoong kalagayan. Nakita niya ang pamumutla nito, ang madalas na pagkahilo. Nag-aalala siya, ngunit alam niyang anumang pagtatangka na kausapin ito ay sasalubungin lang ng masasakit na salita. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa guest house, narinig niya ang boses ni Catherine mula sa terrace ng main house. May kausap ito. Hindi ito ang karaniwang pagalit na tono. Ito ay kontrolado, propesyonal, ngunit may halong pagod. "I need to tell you something," narinig niyang sabi ni Catherine. Sumilip si David mula sa bintana ng kanyang sala. Nakita niya si Catherine na nakaupo sa isang silya, nakatalikod sa kanya. Sa tapat nito, nakaupo siya, si David. Ang puso niya ay biglang kumabog. Kinausap siya nito. Ngunit hindi. Tinitigan niyang mabuti. Ang Catherine na nakikita niya ay nakatayo, at ang kausap nito ay siya pa rin na nakaupo. Naguguluhan, lumabas siya ng kaunti sa kanyang pinto para marinig ng mas malinaw. At doon niya napagtanto. Hindi siya ang kausap nito. Ang David na nakaupo ay isang bakanting silya. Si Catherine ay nagsasanay. Nag-ensayo kung paano siya kakausapin. Ang puso ni David ay lumubog. Ang makita siyang ganito, nag-iisa, desperada, nagsasalita sa hangin, ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng masasakit na salitang ibinato nito sa kanya. Ipinapakita nito ang isang kahinaan na pilit niyang itinatago. "I need to tell you something," ulit ni Catherine sa bakanting silya, ang kanyang boses ay nanginginig. I'm the... Hindi niya matuloy. Napayuko siya at napahawak sa kanyang noo, isang kilos ng purong frustrasyon. Hindi na nakatiis si David. Kailangan niyang malaman. Dahan-dahan, lumabas siya mula sa guest house at tumayo sa damuhan, sapat lang para makita siya nito. Sinadya niyang gumawa ng kaunting ingay sa pag-apak sa ilang tuyong dahon. Agad na napalingon si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, at sa isang iglap, ang bakas ng kahinaan ay naglaho. Ang pader ng yelo ay muling bumalik, mas malamig at mas matigas. Tila isang reyna na nahuli sa isang hindi kaaya-ayang sandali, at ang kahihiyan ay mabilis na naging galit. "Anong ginagawa mo rito?" matigas niyang tanong. "Hindi ba't sinabi kong huwag kang lalabas ng walang pahintulot ko?" "Narinig kitang nagsasalita," simpleng sagot ni David, dahan-dahang lumapit. "Akala ko may problema." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Catherine. "Problema? May problema. At ikaw yon." Tumayo siya ng tuwid at naglakad papasok sa bahay. Akala ni David ay iiwan na naman siya nitong nakatayo doon. Ngunit huminto ito sa may pinto at lumingon. "Sumunod ka," utos nito. Sinundan niya ito papasok sa malawak na library ng bahay. Ang amoy ng mga lumang libro at lemon-scented na panlinis ay pumuno sa hangin. Huminto si Catherine sa gitna ng silid at humarap sa kanya. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Walang salitang lumapit ito sa isang mesa, kinuha ang kanyang bag at may inilabas mula rito. Isang maliit, nakatuping papel. Iniabot niya ito sa kanya. "Heto," sabi niya, ang boses ay patag. "Para malaman mo." Nag-aalangan, kinuha ni David ang papel. Binuksan niya ito. Ito ay isang sonogram.
Isang maliit, kulay abo na imahe na may isang maliit na hugis sa gitna. Sa ilalim, may mga numerong hindi niya maintindihan at ang pangalan, Catherine Alcantara. Tumingin siya mula sa litrato papunta kay Catherine, ang kanyang isip ay hindi maproseso ang nakikita. Bibuntis ka, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang pabulong na tanong na puno ng pagkamangha at takot. Tumango si Catherine, ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Isang libong emosyon ang sabay-sabay na sumabog sa dibdib ni David. Gulat. Pagkalito. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng responsibilidad. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit, nakakagulat na kislap ng pag-asa. Ang isang bata. Isang buhay. Huwag kang magkakamaling isipin na may karapatan ka rito, mabilis na sabi ni Catherine, na tila nabasa ang kanyang isipan. Ang bawat salita ay matalas, dinisenyo para hiwain siya. Isa lang itong resulta ng isang pagkakamali. Isang komplikasyon. Problema ko to, ako ang mag-aayos nito. Mag-aayos, ulit ni David, ang malamig na takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang lalamunan. Anong ibig mong sabihin sa mag-aayos? Tinitigan siya ni Catherine, ang mga mata nito ay walang awa. Eksakto kung ano ang iniisip mo. This is my body, my life, and aim of decision. Wala kang pakialam dito. Tinalikuran niya ito, isang senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si David na nakatayo doon, hawak-hawak ang maliit na litrato na naglalaman ng isang buong mundo. Ang balita ay dapat na isang bagay na nag-uugnay sa kanila, ngunit ginamit ito ni Catherine para itulak siya palayo, mas malayo kaysa dati. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang imahe ng sonogram ay nakatatak sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang ako ang mag-aayos nito. Isang bata. Ang kanilang anak. At gusto itong alisin ni Catherine. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa hardin para piliting mag-isip, narinig niya ang boses ng ama ni Catherine, si Emily Alcantara, mula sa bahagyang bukas na bintana ng study nito. May kausap ito sa telepono. Ricardo. Alam ko. Nagiging komplikado ang lahat, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi pa niya alam ang lahat. Basta, Ricardo, ituloy na lang natin ang plano G, wala na tayong ibang pagpipilian. Napatigil si David. Plano D. Anong plano At bakit ang ama niya ang kausap nito? Isang binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Mayroon bang isang bagay na hindi nila sinasabi sa kanya? Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni David na gumawa ng isang hakbang. Sa kabila ng pagbabanta ni Catherine, hindi niya kayang basta na lang manahimik. Ipinagluto niya ito ng sopas, ang uri ng pagkain na sinasabi ng kanyang ina na mabuti para sa mga naglilihi. Inilagay niya ito sa isang thermal container at nagmaneho papunta sa opisina nito sa Taguig. Hindi niya ito tatawagan. Iiwan na lang niya ito sa receptionist. Ngunit pagdating niya sa lobby ng gusali, natigilan siya. Sa labas ng malaking salaming pinto, nakatayo si Catherine. May kausap itong lalaki. Isang lalaking matangkad, makisig, at nakasuot ng isang mamahaling suit na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Nakangiti si Catherine habang kausap ito, isang tunay na ngiti, ang uri ng ngiti na hindi pa niya nakikita mula rito. Ang paraan ng pagtawa nito, ang paraan ng paghaplos ng lalaki sa braso nito lahat ay nagpapakita ng isang malalim na pagkakakilala. Isang matinding selos na hindi niya inaasahan ang biglang sumiklab sa dibdib ni David. Hawak niya ang sopas na para sana dito, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Isa siyang ekstra sa pelikula ng buhay nito. Habang pinagmamasdan niya sila mula sa malayo, ang lalaki ay tila nakaramdam ng kanyang titig. Dahan-dahan itong lumingon, ang mga mata nito ay direktang tumama sa kanya. At pagkatapos, sa kabila ng distansya, nakita ito ni David ng malinaw. Ang lalaki ay ngumiti. Hindi ito isang simpleng ngiti. Ito ay isang ngiting mapang-asar, puno ng paghamon at puno ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, alam ko kung sino ka at talo ka na. Si Miguel de Villa ay parang isang hininga ng sariwang hangin sa gitna ng isang nasusunog na